Mga kapuso, kabilang sa mga nakapulong ni incoming President Rodrigo Duterte sa Davao City kahapon, ang mga cabinet member ng security cluster ng kanyang administrasyon. Isa rito si incoming PNP Chief Ronald De La Rosa at incoming National Security Advisor Hermogenes Esperon na suportado ang panukalang magbigay ng pabuya para mahuli ang mga drug lord at sangkot sa mga sindikato ng droga. Narito ang report ni Cedric Castillo. Isa sa mga nakausap na GMA News pagkatapos ng pulong ay si incoming Police Director General Chief Superintendent Ronald De La Rosa. Napag-usapan daw nila ng susunod na Pangulo ang tungkol sa bounty na ibibigay ng pamahalaan sa mga makaka-neutralize sa drug lords at iba pang may kaugnayan sa mga drug organizations. Sa press briefing ay sinabi ni Duterte na ilalaan bilang bounty o pabuya ang sumobrang campaign funds. Hanggang 3 million pesos ang bounty ayon kay Duterte. Additional motivation on their part yan. Kasi tatanggap sila ng pera na galing sa drugs, mas maganda na yung galing sa gobyerno. Ang polis hindi naman yung bounty hunter na talagang hindi naman yan tawag yan yung hindi yung hitman gun for hire. Hindi naman. I-neutralize mo yung drug lord through legal means. Kaya nga sinabi, dead or alive. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya para hindi ikaw mamatay kaysa yung pulis ang mamatay. Si incoming National Security Advisor Hermogenes Esperon naman, sinabing wala silang namomonitor na banta sa seguridad na hindi kayang tugunan ng military at PNP. Natanong naman siya tungkol sa gabinete na binubuo ng mga ex-military personnel at mga makakaliwa. Wala raw nakikita si Esperon na problema dito. Unless you have the view that they are insurgents, then you have a problem because we have repealed the anti-subversion law. Okay. So, and we have, of course, to further strengthen that, we have allowed the party list system. So, kasama sila sa party list system, which bodes well for the democratic process, having the party lists in the party list members in Congress. So what's really wrong with working with them? Pagkakataon naman daw ang pulong kagabi para maipakilala sa susunod na Pangulo ang Front Service Commanders ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ang kahandaan nito na magbigay suporta sa PNP. Ayon kay Lieutenant General Ricardo Visaya, ang incoming Chief of Staff ng AFP, gagawin nila ang lahat para makatulong sa target na 3 to 6 months na anti-criminality, drugs at corruption drive ng Administrasyong Duterte. Hindi pa naman daw nila napag-uusapan ng susunod na Pangulo ang tungkol sa modernization ng AFP. Samantala, nakausap din ng GMA News si President-elect Duterte pagkatapos ng kanyang press con. Bagaman hindi pa rin niya inilalahad kung para saan ang dagdag na 2 divisions ng Army at 3,000 pulis na kailangan daw niya sa kanyang administrasyon, nilinaw ng susunod na Pangulo na wala naman daw imminent threat sa bansa. Cedric Castillo, GMA News.